Kuenik mga bossing, eto na naman po tayo. Ikakas natin ang may init na bakbakan dito sa may Dream League Season 4. Day number 4 na nga po Day number 4 na nga po pala tayo dito sa may Dream League Season 28 pala. Sorry, nagkamali ito. Season 4 pa yung nasabi natin. Ang mga sulit na laban, 16 games na naman for tonight's video. And ang pinakamaganda dyan, nandito na naman sa Stream A yung mga Pinoy na gusto nating suportahan at kontrahin. And direct, ipakita mo na nga yung ating head-to-head matchup dyan. Ano ba yan? Labas mo na yan, no? At, position 4 tayo ngayon, ha? Medyo kakaiba tayo dito. Magkaiba ng playstyle tong dalawang to. Yung isa, sobrang aggressive. Yung isa naman, biglang pinipigan ng kung ano-anong hero. Grabe kasi ito si Mirai, laging si Boy Kill to eh. Mahilig maghanap ng threat. Si Teams, depende sa hero. Kapag maganda yung duo niya with Iskem, doon nag-work talaga eh. Sila yung gumagalaw lagi. Pero yan ang ating head-to-head matchup. Mainit agad ang ating first series. OG versus Aurora, mga bossing, no? So ano pang hinihintay natin? Ipakita mo na nga yung drop dyan. Uy, Si Lorenot pa. Si Lorenot, the ultimate stand-in. Chill lang, no? Naka-ready na rin to, no? For the next tournament, maglalaro din siya ulit, Diba no? breakfast lang yan, cereal. Mga cornflakes. Tignan natin dito. Sino ba first pick? OG, no? Yan ang gusto ko. Ay, Aurora. Iba Aurora yung gagawing ban ng Aurora, diba? Hindi tulad yung ginawa ng kalaban ng OG kahapon. Pero ewan ko sa kanila. Pagka ganyan yung scenario, first pick Wind Ranger yung Aurora. Ang matindi, ang dami pang kailangan iba. Nagba-Viper, nagre-Razor. Kumbaga, ang ginagamit nitong Aurora, meta heroes, kahit ultimo nga SF eh. Simple nga lang to mag-draft yung Aurora. Then, same thing na lang din sa laro nila kung paano yung playstyle nila. No? Yes. Talagang malinis lang yung ginagawa nila And pagbigyan mo na agad direct yung mga tropahan dito, i-wager mo na. Na mainit na naman sila dito. Bigyan mo ng wager. Teka lang, hindi ko napansin yung mga Hindi ko napansin yung... Baka mga maniac tayo dito. Maniac ba to? Direct, duration tayo. Patingin habang hindi pa naglalak. Habang available pa, silip tayo. Duration, adds ng duration. Over to? Under yan. Under to? Lahat na laro ng Aurora, under eh. Okay. Parang isang beses pa lang sila nag-o-over. Ngayon ka lang mako-cover tong Aurora. Ayun, ngayon lang natin sila nakita dahil most of the time Excel, lagi ito laban ng OG Excel Excel. yung nakakas natin. Buti naman magka-bracket naman sila, no? So makikita pa rin natin. Sa bagay, no? Lagi, kumbaga kung ano yung kalaban ng OG at XF, puro first time lang natin lagi. 39 under mo na yan. Isang kaming under duration. Wow, ito na nga. Sinasabi mo, Wind Ranger. SF kayo dyan. Para sa opening pick ng Aurora. SF kayo dyan. Naman di nyo pa kunin yan. Open eh. Hindi naman kayo nagre-razor. SF lang. Tignan natin kung mag-experiment pa rin yung OG ng drop, no? Queen of Pain. Ito na yun. Kapon pa talongis mag-drop to eh. Hindi ako, sinukuha ko na talaga eh. Kumbaga parang feeling ko, pass muna ako sa mga Pinoy ngayon. Not today. Ang inisip nga talaga natin itong 19, no? Itong araw na to, dito yung talagang pwedeng mapalaban yung Pinoy dahil grabe yung mga makakatapat nila. Pero kung matibay, yung puso mo, pwede pa rin naman dahil ang maganda naman, since nagtatalo sila kahapon, tumaas yung odds ng mga Pinoy teams natin. Ito, gusto ko to. Mars agad, no? Ginrab na nila dito. Na-flex naman nila yan. So, we'll see kung anong mag-e-end up to, yung Mars na yan. Looking good dahil para sa OG, ito yung mga winning hero. Like, kahapon, hindi nila nagamit itong mga to. Laging binaban sa kanila, Wind Ranger, Mars. Talagang yung mga winning hero nila ay automatic nakaban kahapon. And something good din ha. Ngayon pa lang halos maglalaban tong OG versus Aurora. Especially itong Aurora na mayroong momentum, nag-champion ng T-Sure. Diba? And ngayon yung OG, ngayon sila nagkita sa isang main tournament. So let's see kung anong mangyayari yun. Binatuloy pa si SF. Ba't ba hindi SF players nila? Baka feel nila, hindi nila makukuha si Mars. So isa pang hero naman, yung inaantayan natin dito sa Aurora na i-remove. Like, tatanggalan mo ba ng combo tong si Mars? Mga classic shish. Nga mga Jakiro. Lang iniisip ko eh. Feel ko, yun na nang-grab ng OG sa second pick nila eh. Nightfall, puti na naman yung kanyang buhok. Blanda naman si boss. Tinanggal naman na yung Jakiro dito. Drafter tayo, boss eh. Alam natin yan. So let's see. For the side of OG naman, meron pa silang pip ban dito mga bossing. Ano ba yung kanilang i-grab or hindi kailangan dito? 3-4-3 ang kanilang drafter dito. Ito na, kumikinang, nagre-reflect. Timber Soban. Nagre-reflect ang ilaw sa kanyang
Baban mo, respeto rin kay WS. Tiny. Anday, uy, Chen. Open nga naman. Open nga naman pala ang Chen ni kuya mo, Scam. Alright. So like, ipapakita na ba ng Aurora na carry Wind Ranger ba to? Ay, Kailangan hindi ko madalawang sure. support yung kunin nila. And most of the time kasi, pag Chen, alam mo naman yan, gusto mo bili yung makatapat. Like, na rin, Maklak, Taskar, Bounty Hunter. Usually bounty, no? Yung Oo. talagang nagiging support against Chen. Pero ito medyo maganda-ganda to for the side of OG, mga bossing. Nakuha nila yung tamis dito, Chen Mars. Naka-under 39 ako. Tayo na kasi gusto kayo, sabi ko sa inyo, inano ko na eh. Bumalingbing na ako sa OG, hindi mo ba lalapagan dyan, Polly? Kung na ka maglapag dyan sa OG, dapat Chen eh. Open Chen is scam. Chen is Scam? Hindi mo mapupusuan yan, pusuan mo. Basta ako sumuko lang ako today. Sumuko na today. Ikaw, kaya ikaw pinapalagay ko eh. Kasi ako sumuko na ako eh. Mahirap. Masyadong magaling to karo. Sipatin mo muna after game 1. Sipatin mo muna after game 1. Dahil lakas naman talaga ng Aurora ngayon. Punong-puno ng momentum tong team na to eh. Isang beses ko lang na-cover tong Aurora. Hindi sila laro. Nakaka-visit yung Ay, na-cover. Napanood pala. Napanood ko kasi talagang smooth lang maglaro. stable yung line. Walang mga risky move na ginagawa nung... Ang maganda sa kanila, nagagalingan ako sa kanila yung mga hindi nahuli. Grabe yung ma-read nitong mga. Kumbaga hindi sila yung bibihira silang makikita mong yung game nila, sila yung sinasagasaan, nara-rundown. Pero mali natin since makakalaban mo na yung OG na sagasa rin naman yung strat nito eh. Ito hindi ko alam. Next, melee naman eh. Okay na. Okay. Nagaganyan naman talaga si si Mira eh. Tagal nila pinag-isipan yan mo. Pero hindi naman ito katulad ng dating na na-flare mo yung Ayun nga creeps. Talagang hatak lang. Ayun lang yung gagawin mo dito. Okay. Warlock. Sa akin, binasican lang for the two supports. So, Basic. sinaw na agad nila dito yung Wind Ranger, no? Na magiging safe lane. Ganito kasi yan eh. Kumuha ka ng Nyx na Hunter. Kuha ka ng post 5 mo na pang team fight. Ay, hindi na rin naman iba. Hindi ba si Kaori yung post 5 nito? Ay, yan na yun. Wala ang Jakiro, di ba? Yan na yun. Pinan nila yung Jakiro, eh. Di Warlock na. Uy, Warlock yan eh. Maganda rin kasi naman yan eh. Kumbaga laging kung hindi mo mahuhuli ng arena si Warlock, automatic once mag-a-arena yung Mars, lapag ka lang ng golem doon, may vision kayo. Feeble ka pang. Pag mo na-feeble dun sa arena. Meron kayong combo. Pero ano nga ba yung possible na sagot na itong OG? Tanong kung magbo-bone clicks pa ba ulit si Etet dito. Basta maglalabas yung Morph. Tingin ko, isa naman yun eh. So tingnan natin kung ano ang plano nga ng OG. Or how about balik nila yung... Uy, ito, Ayan, I gusto ko yan. I like it. Yan, gusto ko yan. Hindi siya masyado na-hunt ni Nyx since may refract. Wala namang walang mga DPS. Ganda po, Clockwork. Since Warlock lang naman yung katapat, pwede mong atakan lang din. Kaso paano pagkaganyan? Ember na ni Lorenot yan. Ember or Storm. Pag ganun yung game eh. Para gumana tong mga cores mo eh. Kimo, shoutout naman jowa ko na maganda, sabi ni Mozilla Boy 02 sa may Twitch. Ano ba pangalan? Ay, ang hirap sa inyo eh. Patingin ako ng Facebook nung jowa mo. Pinapa-shoutout nila naman, tas walang pangalan eh. Mapinta natin kung maganda ba talaga. Yun nga yung problema eh. Sabi sa'yo, pagka-shoutout ko, Ako lagay hindi niyo ako yung pangalan. naniniwala ng mga ganyan-ganyan. Maganda. Yung pag narinig mo, pa-shoutout sa mabait kong asawa, yun medyo realistic pa. Or pa-shoutout dun sa asawa kong galit. Diba? Yun yung mga medyo realistic na shoutout eh. So, Ember Spirit na nga ni Lorenet, no hesitation. Pa-shoutout din, boss Kimo, watching from AU, sabi dito. Uy! Bakit banggitin ang pangalan mo? Si AU na yan eh. Grabe kasi banggitin yung pangalan niya eh. Ni Tropa Pips. And shoutout sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan. Nasa may Facebook, YouTube, and Twitch, mga bossing. Eto na, OG game na naman tayo. Yayaman ba tayo o hindi? So, ano ba? Ikaw yung OG dito mo, like, napang-Mars ka na. Saan mo lalagay yung Mars? Okay ka na ata sa offlane Mars? Ganun? Or mid-Mars gagawin pa rin nila Namimid dito? pa rin naman nila eh. Mas madalas nga si Yopaj pa yung nag-Mars eh. Pero pwede pa rin naman yung offlane Mars. Very stable naman yun. Pero kung ganito yung hero, baka mamaya pwede kasi mag-Darkseer pa tong OG. Yun naman yung mga napipick nila, di ba? Sa bagay, Darkseer. Yes. Since Clockwork pa yung kasama, no? Mga nag-team fight item na offlane, I think. Okay yun. Boss Kimo, pa-shoutout dun sa ex ko na may jowa ng Yomot, si Yun. Joralyn. Yan, shoutout sa ex Yan, mo. di ba? Yan gusto ko. Yan. May pangalan.
So, Brewmaster, inaalis nila dito. Sa bagay, mukhang offlane na lang naman yung kulang talaga rin dito ng Aurora, no? Offlane na pwedeng maka-pressure sa Templar. Brewmaster Teka lang, hindi mo sila yung magda-Darkseer dito? Oo nga, no? Ngayon naman, alam ko lamang naman yung TA na dyan. Parang okay lang gawa nga nung refract mo na barrier eh. Hindi agad na uubos eh. Oo. Pero kasi kung next yung kasama, parang reasonable din eh. Hindi lumakas sila eh pagka ganun, no? Parang kung may gusto kong itandem dito sa mga Nix na to, possible na mga range. Sabihin natin, Razor, Enigma. Diba yun naman dati mga gusto mo eh. Darkseer, dyan siya lalakas eh. Sabihin na nila yung mga mid-heroes mo. Baka kukuha na ng DPS yan. Like sabihin natin, mga... Nakikita ko. Mabuti wala yung bat. Kala ko hindi na lalabas ako na naman yung Queen of Pain ni Yopaj. Huwag naman sana. Tigil na nila yan. Hindi, storm na lang ni Yopaj yan kahit may Nix. Yaman na lang, no? Oo. Okay, Void Spirit. Gusto mo, Universal. 50-50 match. Kaya Tiny ni Yopaj. Tinagal na yung Darkseer. Agree ako doon. Tiny ni Yopaj. Hindi deserve talaga kung mag-TA ka naman eh. May Nix. Maghahanap ka na lang ng combo na pwedeng lumakas pa yung lineup ng Aurora dito. So ano na lang to? Mga underlord na lang to? Pwede. Kaso kung TA yung kalin mo, okay ka lang. May DPS ka. May bubuo rin ng team item. For OG kasi, baka mag-primal beast pa nga ito eh. Yun naman ginagamit nila, no? Madami pa silang option dyan. Lalo na kung top, pinag-uusapan natin. Okay, shoutout doon sa misis niya si Jelly Bantas. Bantas, laging nag-aabang. Okay. Lagi daw nakabantay doon sa bet ko sa 1xbet. Yan. Dahil nagpapa-shoutout na ito sa jowa daw ni Ivan, si Cristel. Shoutout po. Nakaban pala Primal Beast. Decent naman yung ano. Kaban ba? Hindi. Naman Sabi kasi decent naman yung Phoenix, no? Beast. Against TA, kumbaga parang, ito nga yung sinasabi nating DPS na pwede mag-burn sa'yo. Looking good naman yan. Ang problema lang, Phoenix kayo dito. Hindi ko masyado gusto yung tandem yan. And nagsishenta si Phoenix kapag mayroon kang sinusuporta ang mga STR eh. Yung tipong pro-front, nagsasanry ka sa likod. Slather mid. Slather ni Yung Slather ni Yopaj. Okay. Okay, Lore, no? Okay, so alright. Maganda naman, like combo naman TA pa rin, di ba? OG yan, boss. Lapagan mo na kung pinapupusuan mo. Tingnan mo. OG na yan. Hindi, pwede nga tayong pumuso. Ito, puso lang, hindi Puso pupusta. lang. Oo, puso lang. Puso lang, hindi pupusta. At least naka-under naman tayo dito. Respetuhin natin yung kalaban. Wala pang talo to eh. Totoo. Like combo naman talaga nga ni TA, di ba? Corrosive Haze to Meld na may Deso pa. Ayun yung possible, makakapag-burst ka. And ito yung mga hero na goods din naman against Nyx. Kung may shard ka, may tamaan mo ng instant to, ma-amplify na rin. And hindi rin siya int, no? Kung naghanap siguro talaga yung OG dito nung matchup na looking good against Ember na STR. Yun na lang. Wala talagang yung mind flare damage dito, no? Hindi ganun ka-effective sa lineup ng OG. Ito na yun. Pagbawi ng OG. Pero kasi binigay mo yung Ember ni Lorenot eh. Grabe talaga maglaro itong batan. Ang sarap nga yun. Vessel agad yun. Alam mo yun, no? Nakapag-vessel si Lorenot. Panot lang yan pero bata pa yan eh. Parang bentihin pa lang ata ito si Lorenot eh. Anong taon na ba yun? 22, 23? Batak na batak mag-Dota itong mga ito eh. Talagang team ngayon. Kawawa si Mikoto, no? Scam din kasi si Mikoto yung nilagay na naman nila dun sa roster pero si Lorenot maglalaro. Wala eh. Epekto na rin ba ito nung nag-champion din? Sabihin na natin, ang tagal eh, nung preparation niya para hindi magkabisyo. Ano ka ba? Pero sa ang last na nakita ko, hindi ko lang kung legit yun na parang sa next sure naman daw na si Mikoto makakalaro na. Kasi ayos na lahat. Di ba ako bumalingbing na talaga ako? Honest naman ako eh. Kahit dun sa Nostra pa lang, parang piling ko 0 for today. 0 for today yung Pinoy. OG, 0 for din yung X eh. Di yung X sa Spirit, pwede makaisa. Yan. Nag-draw ko dun eh. Pero nga guys, etong group stage 1, no, talagang nakita na namin to. Etong day na to, yung 19 sa 19, dito yung mabibigat yung kalaban ng mga Pinoy. Yes. So, possible naman yun, no, yung tansya ni Boss Baby na 0 for today. Kahapon, pinakita na nila sa atin yung ganung senaryo. Eh. So, hindi pa mabigat yun, ha? Ito, isang undefeated, mga kalaban ng OG, then yung isang 10-0 sila, di ba? Nung last tournament. Day 1 nga, pinusuhan ko namang maigi eh. Kinashout ko nga lang, pero sulit na sana yun, di ba? Eh, nung day 2, medyo hindi maganda yung performance na pinapakita sa atin ng mga Pinoy team. So, yan na muna tayo. Na sana mag-step up ulit sila, no?
Hindi yung madala dun sa result kahapon na puro talo, 'di ba? Tapos hanggang ngayon, pangit pa rin yung hindi sila nakapag-reset. Medyo concerning ng tong lineup din kasi ng OG dito. Baka mamaya pong sabihin natin, nahirapan si Et-Et. Yung gano'n na naman mangyari sa kanila. Talo si Japoy, talo si Et-Et dun sa lane. Yun yung nagiging weakness ng OG sa mga sunod-sunod na game na nakikita ko sa kanila. Ito, kinounter ka rin eh. Medyo pag inisip mo, walang babasig ng egg. Puro STR pa kayo, hindi ba sunog kayo sa Sunrain yan? Ang maganda lang siguro talaga, at least nakuha na yung heroes nila ngayon. Compared kahapon na nagkaubusan talaga sila eh. So, antayin na natin dito magsimula, mga guys, no? And shoutout ulit. Share nyo lang yung ating stream para mas marami tayong kasama dito. Mahaba-habang datohan na naman tayo hanggang umaga na naman. Ito na nakita ko na yung best friend ko, si TCH. Si TCH. Si TCH. So, wala, ano ako ngayon dito, boss TCH. Aurora talaga ako dito. Wala. Ngayon mo, ano? Ngayon ka mag-OG. Ngayon ka mag-OG, oh. Ikaw yung sumuporta ngayon. Ayan. Ako yung Aurora. Antayin mo magkamali ngayon yung Aurora. Ngayon mo bigyan si The Baby. Eto na nga tayo, guys. Start na ang ating game number 1. OG versus Aurora. Sino ba agad ang makakuha ng momentum dito sa ating dalawang team? May pasit pa tayo interesting din, Sir Polly? Wala. Victory Feast. Helber. Helber. Eh, naman na yung ano na lang ito talaga natin. So, standard lang, no? Dying Light. Smoke agad dito para sa magkabilang team. Ano ba isang pasit ni Slardar? Yung corrosive, ay sa armor reduction, magkaka-bonus armor siya pag merong armor reduction sa kalaban na Nag-leg day kasi siya dito. Like parang, wala naman slow yung kalaban. Piba lang. Ewan ko, hindi ko alam. Okay. Kapag nag-amplify ka, may armor ka, ganun. Boss, pa 1080p daw ng stream. Sa atin ba to direct? Pagka ganito? Hindi ko alam, pero magkakabigayan ata dito, no? There goes your cogs. Pero mukhang malabo naman magkapatayan. Ano na yung attempt and nakatatlo yung Aurora for the bounty exchange. Nakuha na nata nila ito si Kuya mo Force doon. Hindi niya naman nasinira yung lane niya. Like, hindi na siya nag-spear para lang i-secure. Lamang agad to ka mo. Tingnan mo. Nakalimang kags. Ano? Apat siguro. Apat na kags. Kasi may words eh. No, may nadi-word sila eh. No form nila yun, no? Pinarasan. Hindi, sabi nga ni Polly, tama naman eh. Puso mo sa Pinoy. Pero yung pusta mo, sa kabila muna. Kating dama yung pera, guys. At least pumuso ka. Undefeated nga yung kalaban eh. Lakas din talaga yung Aurora ngayon, guys. Ang daing ang malakas na tinalo niyan eh. Nga liquid, sinapulan niya. Ito, si Spam Emberino, di ba? Pasensya na, mahal kang OG. Pero naman ako sa mga puti. Nabuhok. Yan ba yun? Pero at least, wala naman tayong first blood advantage, no? Bounty runes lang, nagkatalo. And lanes natin dito, pwede namang maging passive muna, no? Lalo na, teka lang. Decent yung ginawa nila. Chen naman talaga. Oo nga, ngayon ko na napansin, no? Si isama Chen mo pala kay, yung lagi dito. isama mo kay Mars para, alam mo yun, pag Chen ka kasi ba, katan-katan ka lang ni Nyx eh. Matatolerate nito yung damage mo. Kung no? itong armor nito, ang bilis ng regen. Isama mo si Clark. Ang dahil nila sasabi dito na wala tayong 1080 na Resolution. 720 lang din sa YouTube and Twitch Direct. and Facebook. Yung resolution ba natin, sa atin ba to? Like, hindi daw na-adjust yung resolution natin? Wala daw 1080 na ano. Ano ba pwede natin gawin dyan? Wait lang guys, no? I mean, sinasabi naman natin sa direct natin kung Tigil-tigilan nyo na umiyak. ayusin naman yan. YouTube, Lahat Twitch, sila, actually. Facebook daw. Naka 720 lang tayo. Wait lang guys, inaayos na. Ayusin ni Direk yan, huwag kayong magalala. Kahit sa FB. So, TMs, delikado siya dito. First blood? Yes, it will Phoenix be pa yung nakakuha. WS First Blood. Ang sa sarap mga niyan. nun. Ay, no, tinaniman tayo nung sunny side up date log. Siyempre, guys, yung first blood na yan, no? Hatid sa atin yan ng Kuyanik. Mag-PM lang po kayo sa may Kuyanik page kung meron kayong inquiries sa mga katanungan, mga bossing. May sasagot po sa inyo dyan 24/7. Hindi na natin muna nilabas yung pop-up kasi naayos ni Direk para Nice na guys. mag 1080p na ulit tayo dyan, mga bossing. Chill lang tayo, no? Huwag na tayong mag-spam din dyan. Waiting L4P, lang tayo. L4P, L4P. Sabi ni Joma, si P daw eh. Okay.
Sarap ng buhay mo yan. Phoenix na naka-first blood. Lapok pa naman to si WS. Ito yung nagbe-vessel Chiba eh. Nix Phoenix lang to, di ba? Na, alam mo yun, ganun lang kasimple naka-first blood. Ano nangyari ba? Nag-overposition siya. Siguro gusto niya ikagkag pa kanina. Nagpahuli siya eh. But anyway, ayun na nga. Nakalamang na yung Aurora dun sa may baba. Mid natin dito, as for Yopodge, well, looking good pa rin naman siya in terms of CS. Nakakainis yun. Gusto ko na naman makita tuloy kung paano lilinisin na naman yung Aurora yung laro niya eh. Yan ang inaabang ko na sa kanila. Ang galing talaga nila. Ang lakas nila lately eh. Tapos talagang gano'n nga, no, yung nagagawa nila. Oo, pero magandang lure for scam. Nagkaluran nga rin ng clips dito. Okay, good pull para kay Kaori dito, no? Sulit yung scam mo. Kaso nal-XP nata ni Kaori. Alam mo naman to, si Boy Warlock Lord niya. Oh. Pacheck Ayan, guys, guys, try nyo pacheck daw. niyo po kung sakaling okay na. Kung nata 1080p na, i-check nyo ah. Yung sa mga tropahan dyan sa may YouTube, Facebook, and Twitch. Pasabi na lang kung same pa rin Ah. para at least malaman namin. Uy, etet dito. Recta trades, no? Yon, meron na daw, 1080. Ayan, Yan. Sige. Oh, stun. Yopodge dito. Very low right now. Kailangan mag-sprint. And ano pa yung Shadow Word, no? For the extra damage. Has Fairy Fire for Yopodge. At least dalawang water nata siya. Aha. So, alive naman siya dito. Tsaka nasa tubigan ka naman. Okay lang yan. Ano mo yan, eh? Yan ang home niya, eh. Home court niya. Etong si Mikel, oh, puso sa Pinoy, pusta din sa Pinoy. Yan! Ay, ayan, mga gusto Buwang ko. loob. Basta wag lang, isisisi sa iba. Ginusto mo yan, eh. Yun na yun. Hindi, TCH mentality yun eh. Pag talo Pinoy, sisisi agad sa caster. Hindi niya alam, Aurora nga ako dito. Yeah, tignan natin kung sisisihin ka pa rin ni TCH, no? I mean, Aurora nga yung predict mo dito. Hindi, siya, ibig sabihin siya yung OG ngayon. Siya yung OG. So, dapat OG ngayon, no? Siya yung OG ngayon. Di pwedeng laging, dun siya sa llamado, no? Siyempre. Flat contra lang sa'yo, ganun lang siya. Oh, YouTube Pacheck daw. daw ulit sa YouTube, guys, ngayon. I mean, sa Twitch, okay na eh. Sa YouTube, pacheck daw ulit, guys. I-refresh nyo lang yung yung live, guys. I-refresh nyo, baka lumabas Ayan, yung meron na daw. Yan, thank you for Yeah. YouTube. All goods. Yung sa Facebook ata, ayusin na lang yan kasi na-reset kami, guys. Okay na, thank you din dun sa mga nagsabi na hindi nga nakaayos yung settings, sayang. Basta pag ganyan, guys, marirelay naman namin yan kay Direct. Kung may magagawa namang paraan. Pag nanalo OG dito, titi malalaki mo. Okay lang, this is something good para sa atin. Double purpose yun. Ako yung pusta ko, nilagay ko sa Aurora. Kung manalo yung OG, nandun yung puso ko eh. Oh, Manalo pa rin. win-win situation. True. OG winner tapos over kontra yung kitaki mo. Yan, sige, okay lang yan, Boss Joseph. Nag-over 39 siya. Sa OG. Nasa OG. Maganda. Libre lang naman mangontra or sumabay. Kaya nga kami nagpe-predict dito, guys, eh, para may makukontra din kayo. Huwag lang magkakasasiyan. Nostra nga namin, 5 lang yung tama, yung pinakamataas. 16 yung laro. Five points 5 pinakamataas. points pinakamataas. Nasar ko- 16 yung laro. Nasar ko pa si Rafi. Si Rafi may pinakamarami tinapos. Mas marami pa tinama si Rapi. Solid din talaga. Pero after ng first blood, natahimik naman tayo dito, no? I mean, Kaya 6 nga. minutes nakalipas na and going 7 minutes, Shrine of Wisdom. I don't know kung magkakaroon pa tayo ng movement. Parang wala naman, no? Based dun sa map, wala namang plano. Yung TA talagang nag-jungle na lang muna. Yes. Uy, teka lang. Kakwork, sumasalisi ha. The first na naman siya eh. Like, nag-threads naman siya first item eh. May planong masama si Kuya Teams dito. Para makukuha niyo to mo. Kuha niya! Hindi na ready! Oo, uma-advance sila dito. I mean, what the F? Nakalimutan din ang may shrine na. Nice one, Ayan, teams! nascan siya na. Scan. Ayun ang magagawa niyo. Hindi na kayabot. Wala na. Hindi kayo naka-ready. Muchas kay Skim. Ay, kay Teams. Awit yun kung ikaw yung Aurora. Dahil mga level, dependent tong support nila eh. Mix and Warlock yan. Mas tahimik pa. Walang nakakuhang charge si Warlock, di ba? Ba't ba ikaw ang sinisisi nila mo? Ikaw ba naglalaro? Ewan ko, ang daming tanga dyan eh. Si Rapi sisihin nyo yun, nang lilista ako. Hindi naman ako naglalaro. Hindi rin ako nang lilista. Sumusuporta lang, no? Sinasabi ko naman kung saan ako naglalapag.
Radiant's bottom Wala tower levels. has fallen. Ang ganda ng decision ni Etet na umalis na agad sa lane. Yung kamo, yung itemization niya na mag-power threads, yung hindi ka na mag-lane item, like mga wand, yung papalchon blade na TA. Like, ta-threads na lang, jungle mo na lang agad. Like, sige, bigyan na natin talagang mayaman yung Phoenix dahil nga wala namang katapat, no? Pero at least di na nahirapan yung TA. Phoenix and Wind Ranger, sila yung top 2 ngayon, no? Currently. And 2K advantage to for Aurora. I mean, maganda agad talaga yung nasimulan nila ngayon. Kahit naagawan ng Shrine of Wisdom to. Poly dyan nakakapwisit yung mga yan. Yung wala namang advantage sa kills, pero advantage resources-wise. Dyan nga magaling talaga yung Aurora. And hindi to yung gusto nating state ng game for OG. Gusto natin sila yung active, di ba? Sila yung namang early. Sa hero naman nila, like parang timing naman kailangan nito. Ah. Sabi natin, dagger ni Slardar, item ni Mars, di ba? TA, syempre, kung mapapa-fast pace mo, ito nga, nakita natin, may clear na siya agad na Triangle, no? ancient dito. Nasa 8 minutes, bihira Ganda to. 8 minutes, nasa triangle na agad yung Templar. Dati nga nung parang last patch pa, parang ang usapan dyan, like kung kaya nyo nang kumuha ng ancient ng mga 7 minutes, kung, kasi uso nun, mga timber mid, kung mid, TA mid, dapat kunin mo na agad eh. XP yun kasama ng neutral item. Para sa support na rin kasi yun, no? Pero ito nga, magkakabigayan ata dito for teams. Na-interrupt naman ng Cogs. Hindi na kasi muna binasag yung isa. Nagbadali din no? Dumay Oo. agad eh. So makakasurvive pa, and this time around, babawi pa sila dito with Joe Punch help. Gandang setup, Nyx dito, mabibigyan. Sa wakas, nakapatay na yung OG Ayun na. dito. Okay na. Thank you kay Boss Mark Gamboa. Nakita ko lang ang ating Kape? kape. Eh, for Sir Jules, pumunta na naman ng SB Parang may type na ano dun May dinadaanan Barista yun. dun May dinadaanan yun. Everyday nag-ESB, gumagala sa ESB Salamat, Thank you, Sir Jules. Yan. And thank you ulit, no, kay Boss Mark. Antayin mo kami dyan. Yun ang masasabi ko. Antayin mo kami dyan. Boss, wag mo na ako i-remind kung magkano dapat yung tinamaan ko kung hindi ko kinashout. Wag mo nang i-remind. Malaga nanalo si Kimo. Ayun na yun. 1.5M lang yun kung hindi ko kinashout. So, next dito, pumunta naman na siya sa mid. Parang gusto niya siguro magpa-level, no? Oh, Ember naman dito, no? Looking to help out. Kaso nandyan yung Phoenix so hindi makaposisyon na maganda si Yopaj dito. Kung meron ka mang iiwasan dito yung Phoenix. Sobrang angat ng Phoenix dito sa game na to. Pero dahil nga sa stacks na nakuha ni Nat dito, no? Siya na yung biglang top net worth. And slowly, catching up na. Kanina 2K yung kalamangan. And tingnan mo naman yung swing. OG dito, naman yan, diba? boss. Isa to sa mga flash farmer dito. Parang si Luna to, pabayaan mo lang to saglit. As long as hindi mo siya natatouch, eventually yayaman at yayaman yung hero na yan. Buti nga, protektado eh. Tingnan mo. Like kanina pa naman, si Iskab yung nagpapalevel sa baba. And atake pa to sa top lane. Spear, hook shot. Di nga alam kumunik for teams. And wala rin siya mana kanina for the Cogs. Now, the TPs are in for Aurora. Looking for a target. Pero nakapag-disengage. Walang pang-catch dito. Yung Aurora, maybe Ember will be able to catch up. And Ganda naman, Chains Chains touches lang. no! Grabe naman si Lornov doon. Sulit na sulit yung facet. Supernova activated. And Chains Nakaisa will ata siya continue. But a good spear to pin down the Ember. Stopping this chase from Lornov. Lornov dito will continue still. Another fist or another chain. Scam dito protected by God's rebuke from Nico. And buhay pa rin naman Na-earn? Ay, na-earn pala. Patay pa rin pala. Sorry. Bagay, Vessel game, no? Ang ganda nung talon din ni WS nun. Tama nga naman, no? Need ka na mag-Vessel dito kung magbe-Vessel dito si Ember. Pero walang yung si Lornov, no? Yung sinulit mo yung facet mo, may remnant ka na, tapos yung may chain ka pa sa tabi mo. Slide, tapos click mo lang yung chain. Play. Na-chain gang pa yung dalawa. Play na play. Sabi nga, si Ember Gods nga yan, boss. Yung pwedeng isa na lang yung mamamatay eh. Maintindihan mo rin eh. For OG kasi parang sa ganitong klaseng lineup, dapat may ma-pick up ka lang eh. Hindi ka pwedeng fully engage ng team fight. Kailangan mo may golem mamaya. Kung mag 6 man yan may supernova. Lugi ka sa team fight eh. Lugi ka sa spells ngayong time eh. I mean, ang bilis na nga ng decision nila eh, na alam mo yun, after nag-fail nung hook, out na rin sila agad eh. Alam na nila eh. Talagang nakahison din yung Ember. Nabilis eh. Easy lang kayo dyan. Mataas naman level ng OG. Shit lang, guys. Support lang naman yung namatay pa, no? I mean, yung mga cores naman dito for OG, healthy naman sila eh.
And mukhang ito na talaga yung timing nila dito, no? Yung double blink, Slardar and Mars, antayin mo na lang din yan. Sabi ko kasi, like, yun naman yung hinihintay mo dito, yung item timing ng dalawang hero na Slardar, Mars. At least dun mag-build up yung momentum nyo. Yung mahalaga, nape-pressure pa rin naman nila yung mga tower, no? With Jen's help, andyan yung first spirit nga lang ng Phoenix para mas slow down. Sulat ah. Bakit? Mataas pa rin ang level ni Nat dito. And nag-early blink siya. Okay, pwede naman. Kung sasabay mo din sa dagger din ni Slardar, bakit hindi? Fortunately, teams dito, makikita nga lang, that's Mira with his ultimate. Now they found Wind Ranger. That's a big target to begin with. Nightfall dito with a shackle play, with a focus fire. Nag-engage pa yung the rest. Andito na yung Phoenix. But can they finish the job? Yes, they will. Supernova use. Where's the Impale? It won't connect. Yopotch dancing around. Chaotic offering not available for the Warlock. Now sprint activated for Yopotch, but they'll catch him with a dive to slow him. And Yopotch dead. And Scam, same thing. Mid lane, no amplified damage for Lorna. Parang lahat ng rune nakuha ni Lorinot Ang gaganda pa ng rune kamo. Buenas din Parang yung mga kailangan niya yung pagkakasunod-sunod at 10 minutes nakakuha ng waste. Ngayon nakuha ng amplified damage. Pero seryoso ba dito si Nico? Kaya ba nilang i-punish? They'll start with the hook shot. Now Spear Arena of Blood with the help from the TA. Good Cox play pero hindi enough. Remnant out for Lorna. He's alive. Di kaya ng chain stun nila, no? Kulang yung disable. Wala pa naman silang damage. Kung nandun yung Slardar, mamatay ka. Fair ka lang. Max meld pa nga yun, partida for TA. Sabagay, low level refraction. But still, yun na naman yung nangyari. Up yung golem, wala silang spell ngayon, wala kang arena. Hindi ba? Kayo yung biglang atakiin na naman itong Aurora? Pwede sa ingat mo. Nasulit naman nila Ano, ganda na nga Ganda pa nga nung kag Di no choice kasi doon siya tumama sa kag na to Kung pwedeng masipa sana ni Teams tong isa, yung tinamaan ng kags. Patay yun. Pero next dito, makahuli naman. Makakakuha naman ng clean pick-off for the side of OG. Gaya, basta dikit na ganito lang, okay lang sa atin yan. Chill lang yan. Oo. Timing lang for OG. Radiant's middle tower is under attack. Para sa akin naman, tingin ko dito mas maga yung timing ng item timing ng OG kung sakasakali. Medyo mahirap lang din talaga bumanggagawa nga nung spell din ng kalaban. Diba, may Phoenix, nakashibas ng 14 minutes. Level 1 pa lang yung Supernova pero may Shiva's Guard. Sarap mo. wala pa naman talaga kung pabalo sa Supernova, no? Tira yung hero nila. Sino magko-commit sa Supernova dyan? Takbuhan lang pag nag-Supernova. Paano pag naset up ang mamaya ng mga golem? Fatal, may impale, may ma-chain gang ka. BKB pa ata timing ng OG dito, boss. Okay na. I mean, kung na-feel nila, no? Nasa ang yaman nga kasi ng ibang hero ng Aurora. So, why not? Wait for your BKB na lang din kasi more on spell pa rin naman yung panlaban ng Aurora ngayon Ayun nga, tamo. Nakita pa na faster. Uy, pero siya, hindi naman magkoconnect. Hindi mo mauutos ito yung edit dyan. Pero teka lang, andito yung OG Baited ata dito. Nightfall. Surrounded by the heroes of OG. Darating nga lang yung Assassin. But can they kill him? Japoy, gumagapang. Yopod siya, gagapang dito. Another stun kailangan. Pero Shiva's Guard, aware sila kung nasan si Yopod. Spotted, interrupted yung kanyang blink. So di naman naaabutan yung Wind Ranger. Pero set up for the TA. Good impale on to Natsumi dito. Blinks away and TP out. Yeah, may DP naman siya. Makaka-disengage naman. How about Clockwork? Di naman natin kukumita ng golem to. So, same thing. Nakatakot din May reason din. Bigla ko yung inimpil. Nagkikita ka kayo. Pero babalik ka. Round number 2. Nightfall again. But can they kill him without Templar? Ayan yung golem na sinasabi ko chaotic sa'yo. offering together with the Sunray. It's enough to turn this and take down Nico and Yopaj in the process. Damay pata si Nico. Yes, with Ember's help. Naloko na yung balbon. Bakit sila gumuba doon? Nag-iinit sila kay Nightfall, boss Umalis yung dalawa yung kakampi. Umabang kayong dalawa. Puminoy, boss. Parang ang labo nun Ano ba? In-expect nila? Burst nila? Kaya? Parang gusto talaga nilang patayin. Yung problema nandun yung Warlock Ayan kasi si Arancia. Ito yung malas talaga sa OG Nag-connect naman lahat. Hindi talaga mamamatay, boss. May heal, may golem, may Sunray. Hindi pa nakapag-stun si Yopaj that time. Choke yun. It's a choke. Pero yun nga, may info ka na andun nga yung ibang hero diba? Nandun ka mo lahat. Nakita mo naman, nagtipo yung dalawa mo. Umalis umalis na rin yung Clockwork. Ano ba kayo 2v5? Arancia talaga. Arancia is the shish. Hindi, pero talaga ako, nag-aurora ako dito. TCH ka muna, OG ka muna.
Di mo muna maaasar si Kim ngayon. Lamang ang Aurora TCH. Pumuning nga yun. Tama yung term, pumino yun. Nag-init lang masyado. Kaso yung patch na naman. Madadampot. Inagat ng 7. Set up. Walang galawan for you. But actually, ito, makagalaw pa siya. Naka-award siya, tapos naka-earn eh. Harap, Bessel pala, boss. Bessel. Patay pa rin naman. Nakagalaw lang pero patay pa rin. Tignan mo yung gagawin ni Lorenot dito. Siya yung mag-Crimson. Lord, no? Play na play ka din eh. Standing pwede. ka lang naman. Pwede, kasi parang dati ginawa niya na rin to eh. Ito yung nakita ko na nag-first item siya ng Vessel. Hindi, Mage Layer pa nga yun eh. Mage Layer, nag-Crimson, tapos nag-Shiba. Ang nakita ko ba na ganyan? Si ano naman? Si BZM, after ng Vessel, Void Spirit niya, Vessel, Lotus Orb naman. Maganda kasi sa base, sa may, ano ngayon, tawag yun sa Crimson. May armor ka kasi dyan. Kaya ano na kayo nun, may Iron Will eh. Ayun, kagabi yun, no? Ano yung Team Spirit kalaban nila? Nakita ko, Void Spirit si BZM, second item, Lotus Orb. Void Spirit. Sarap. Talagang palong-palo eh. Yung Crimson na, Radiant's may middle shield tower kasi. is under attack. Ano naman, puro physical damage kayo. Rebuke, Slardar, TA. Kahit ultimo yun, Shen eh. Wala naman silang spell magic na damage dito for OG, no? Mag-Crimson ka nga naman. Tama naman. Tama naman yung decision niya Radiant sa are buhay ko. scanning. Pero at least mayaman pa rin si Et. Yun naman yung pinangahawakan natin dito. Yung dalawa, kailangan lang ayusin yung mga initiation. In et we trust. Naku, At mag-stand in, bawal galingan no guys? magaling talaga. Magaling talaga si Lori. So palabas naman yung Tormentor dito, 19 minutes. So both teams natin medyo position na sa may taas. Ready na ba sila, ang OG? At pag nakita mo Crimson to, hindi ka lalaban. Radiant's top tower Parang like is kung under attack. magto-Tormentor man yung Aurora, hindi segue mo yung Roshan. Iwas-iwas muna. Hindi mo talaga kayo sa teamfight eh. Like, kapag nag-arena ka ba, may mababurst ka ba? Parang best possible target mo lang ng arena sa ngayon, yung mga Warlock Nyx lang eh. Pero kung core i-go mo, parang malabong pumatay. Tsaka speaking of burst, sinat-nat lang talaga yung makapag-offer. Yun nga eh. Isang target lang din talaga, no? Mag-end up. Pag hindi mo tinarget yung Warlock, may mag-golem lang sa arena. Pag di mo nahuli yung Phoenix, magda-dive in slow lang. Wala pa kayong BKB. Hindi pa ito yung time para lumaban yung OG. Hindi pa nila timing. BKB talaga yung next timing for OG, no? So, itong Tormentor, pwede mo nang ibigay muna yan, no? Labanan mo na lang siguro ng resources na rin. Farm na lang kayo kung saan pwedeng mag-farm. Show nyo na rin yung lane para at least kailangan pa mag-defend ng Aurora after this objective. Nilipat pa kasi. Hindi, nilipat pa. Naglalakad pa yun. Laban naman si Roshan. Pagka umaga, bigla mag-jogging ka. So, Aegis, Tormentor dito makukuha. Shard upgrade para kay Mira. Sabay lipat lang sa baba. Kukontrol mo naman ngayon yung Roshan. BKB. BKB talaga. Pero ang labo pa nito. BKB first starter. Same thing for Nico din naman. Pero wala naman sila ng item dito ng Slardar, no? Blink, Shard, BKB, parang rin yung order ng item. Notice naman, hindi talaga yung item ng dalawang hero natin. Yung mag-dagger ka ng Mars dito, importante din naman. Next assassin dito, no? Looking for a potential setup. Nico blinks, spear, they found Nyx. Spike Carap is committed. Phoenix suddenly showing up. Kalaban pa! Oh my God, Nico dito getting burned down. Shivas for the help. Mamamatay dito yung Mars. Trigger finger si Nico ngayon. Pag may nakita ang hero, Dire's top nagre-react pa. tower is under attack. Chen lang naman kasama niya dun. Radiant's Wala siya tropa dun, boss! Si Chen nga lang kasama niya dun. Radiant's bottom tower. I mean, is parang under every attack. time makakita siya ng hero, Blink Arena, ganun. OMG. So, mas lalo, madedelay lang yung pina-farm nila dito pagka ganyan. Kahit ito talaga, pag nakita mo to, annoying yan. Ayun yung sinasabi ko. Ito maganda to. Kasi kanina parang kahit Radiant's pa paano middle walang tower tatangke. is under attack. Walang pro-front para dun mag-maximize mo yung Phoenix na offlane. Pero kung ganito yung build ni Ember, kahit Nyx, tatangke yan eh. May Carapace, may Crimson. Sisimulan na nga nila dito yung next objective, which is Roshan. Dinrapan na rin ng Chaotic Offering. Spotted naman to ng OG with Rocket Flare, pero malabo talaga kumontes ang OG ngayon. Bigay talaga. Stretch lang ng game. I mean, TA, mayaman guys. Yun na lang. Nat, galingan mo!
Sabi niya Ransha dito, Kimo, huwag ka manisi. Oh, di pa mo, Ransha! Dire's middle Sabi mo, tower susunod is ka sa under parlay ko, tapos nag-OG ka dyan. Diyos ko. Age is in the hands of Nightfall. Yaman yun. Ang problema mo, like, at least sobrang top net worth naman yung TA. Alam mong, nandun pa yung win potential mo eh. Mayaman pa rin naman yung TA. Ang problema, hindi ba mamaya makalaboso na naman yung mga Dire's dalawang top core mo tower is na, under alam attack. mo, hindi nag-skill. Ayun nga eh. Ano ba to? Kay Ikaw TA. MKB ka na rin muna. After ng BKB. Radiant's May bottom item pa to tower si Scam. is Lagi under naman attack. ganito mag-chento. No? Nagka-farm naman talaga yan si Chang. And speaking of scam, na-set up naman na dito ng Knicks, pero Papoke ng look poke lang. how disciplined they are. Aurora dito, no? Nabuli ng ano yan, trigger finger nga. Eh. Pero stun si 2 Mars nasa heroes likod. dito. They found them. Mira dito. Goes for the impale play. Pero Mars with the God's Rebuke taking down Mira. So that's gonna be first casualty on the Aurora squad. Nice one, nice one, nice one. Every kill matters sa kanila. Tamo, kahit naman gap sila sa kill, pero yung network nandiyan naman. Eh. Dahil kay Natat yan. Mahirap kaya tumaya sa kalaban ng Pinoy. Pwede yan kung parlay, boss. Mag-parlay ka na lang din na meron kang Pinoy na tinayan. Ganun lang yun. Dire are scanning. Grabe naman sa itemization to si WS. Yun this. Okay, para magnalip pa kayo. Alam mo yung sure na pwede pa siyang humarap din talaga tapos makapag-supernova din. Pag Phoenix off lane ka, once may Aeon D, Shiba ka, refresher na lang naman kailangan mo nun, tapos mag-Hexex ka, yung mga ganun. Minsan nagwi-Wind Waker kung badly needed. Ito, may pipe naman na. Finally, nabuo na ng scam. So, it does help. Meron din BKB dito yung Mars. Kailangan nila to, yung at least contra-spell damage, no? Yun naman yung meron yung Aurora kasi punong-puno sila ng magic. Aha. And yung Slardar na lang siguro, inaantay natin magka-BKB dito. Dahil baliktad sila eh. Yung Slardar, inuna niya yung shard. Siyempre, Slardar yan eh. Yung Mars ngayon pa lang siya mag-itemize ng shard. Ngayon pa lang niya pa-farmin yung shard niya dito. Pero bumabasag na ata yung Aurora dun sa may second tower nila. May ages eh. So, afford talaga nilang gawin habang si Mira dito, no, naghahanap na naman ng possible target. Radiant's Yun bottom na nga yun, tower yung bagong has combo fallen. Ransha. Puso sa Pinoy, puso sa kalaban, di ba? Sasabay ka rin sa meta. Sabi ko nga sa inyo, pusuan lang natin. Huwag natin tama yung pera. Two supports found! Ay, ay, ay! Ang Ang bilis ng sakit. burst damage, boss. Galing na sa baba tong mga to. And another easy kill para sa side ng Aurora. Something good, mayaman din naman si Scam pa kahit pa paano eh. Get! Divine yan mamaya. Divine yan mamaya. MKB talaga na ito. Kailangan magkaroon ng threat sa win rate. Makakapikon yung gustong buuin, gago. Tingnan mo Diba? naman oh. Play na play eh, no? Nerd to, si Lorinot. Ganyan din si BCM eh. Maganda naman talaga, anti-corrosive base. May armor ka na dun sa Crimson, magkaka-armor ka pa ng plate mail. Totoo. Radiant's top tower Ember is naman yan, no? falling. Kumbaga, Ember tank build. Ito yun. pag nabuo mo yan, Aganims ka, tatangki ka pa rin naman. Kahit skip mo na yung Shiba siguro, may Shiba ka naman sa kakampi. Taga-change ka lang dyan. Tapos ano yung vessel. Eh. Ganun na yung trippings mo dito. Ay, tatay sana nila si Ember na hindi na spear. Radiant's middle tower is under attack. Uy, 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 uy. Nakakainis yan, nagagawa talaga ng next yan eh. Yung pumapasok sa ganyan, mukha piling mo tuloy warded. Itong sinentra nila agad, oh. Yung problema, di ba, iskate lang yan. Pwede ka naman tumaas gawa ng pre-patting. So, ineryahan na rin dito ng Aurora yung triangle nila. So, mas lalong nalilimit kung saan man pwedeng pumunta yung OG dito. And another objective na naman ata to for Aurora. Nico trying his best para ma-farm dito yung kanyang shard. Ay, BKB din. I mean, malaking bagay din naman yung shard, no? Like multi-hero na spear. Or siguro baka hinihintay na lang nila na at least mawala Aegis. Baka doon sila lumaban, boss. Sa bagay, kung pa-expire naman na, 50 seconds na lang naman na Radiant's inaantay middle natin dyan. tower is under attack. Patay mo na lang din. Huwag mo nang pasulitin sa Aurora yung Aegis advantage na yan. Like, nakuha naman na nila yung mga tamis. Nabuo na yung mga BKB nila. Pero ito nga, hanggang para may gusto yung may region pangawa. Kaya mahalaga marunong mag-farm. Radiant are scanning. Or eto, MKB pa ata ito. Kung may MKB MKB siya, para at least pwede nilang ma-burst yung Wind Ranger. Kasi since nag-build up na rin ng armor na rin masyadong kalaban. Tapos yung proc ng MKB. Settle for the Warlock kill. It's gonna be an easy pick pwede for na. them. So Warlock to fall. Lorn of Dito running away. Ando naman yung chaotic offering from Kaori to help out. Pero Lorn of Dito medyo tanky nga lang no, with his item choice. Andun yung Lotus Orb.
And OG dito, na-spend nila din yung Arena of Blood. So, pwede nang mag-settle muna ulit sa farm. Farm lang. Pages pa. No need to rush. MKB, closing in naman na eh. Para kay Natnat eh. Pwede lang antayin to. Ayun na nga, going for Manta din si Nightfall. Durapal din to ha, hindi siya Radiant's top magbibigay. tower is under attack. Eh, may chance yan, ayaw pa magbigay ni Nightfall eh. Kala ko yung after nitong fight, mga magbibigay Aghanim Scepter na siya. Oh no, what a setup. Ando na yung Impale on two heroes. Fire Spirit will be thrown. Shackles dito di nga lang mag-ledge for Nightfall. Buti walang walang pwesto yung Jackals. Radiant's top Parang yun na tower yun, is fallen. Dalaway na Impale. Nakabahan ka na agad dun eh, mga ganun nakakita mo. Lugi kasi tayo, yung si Mira yung Oo nga, pinapakita. Si Mira kasi yung pinapakita, kinugulangan tayo. Ano din, may bias din. 5k na yung kalamangan ng Aurora dito. Now, mag-i-smoke up sila. Lalabas naman yung OG. Eh, kaso kasi Day Scout is real. Aray mo, Mars na unahan dito. He does have BKB, pero Hindi niya andun yung mapipindot eh. disable eh. Naunahan siya. Magdi-reward nga sila dito. Hindi pa ba kasi kayo mag-gem? Kaya nahihirapan sila po mo siya. Hindi nila mag-gem ditong mga trap eh. Wala may bibili dyan. Kanina pa tayo sinasetapan netong nagsasasi na to eh. Sulit na eh. Teka lang, eto na. Aga na ito, Aurora no, for the third tower push. Now Cogs will set up. He's pushing back Lornock. Tatama naman yung ibang Cogs. Parang hindi naubusan ng mana. Ganda ng build. Radiant's middle May madali. tower is under attack. Autos out din yan, boss eh. Energy booster yan. Sa ngayon, walang Mars. Walang magagawa muna dito yung OG. So that's gonna be third tower gone. Has fallen. May MKB na mo. Radiant's middle barracks are under attack. Hintay mo si Mars, kailangan mo yung arena. Kaya naman natin nila i-verse si Hunter. Kasi sinagit. Okay, wala nang abutan. Buisit, umalis lang. Pinocus. Alam mo na eh, nag-focus para sa Milirox. Alam mo hindi lalaban eh. Problema mo kung lalaban ka dahil pa-tormentor to eh. Yun yung pwedeng next step dito ng Aurora. Like, try mo na unahan. Ayun, nakasmoke naman na yung OG. Tatlo naman nakasmoke sa kanila ngayon. And for Aurora, nakagrupo pa rin naman sila. Ember, most likely, may nakaiwang remnant naman to, no? Sakali magkakaroon ng team fight na naburaot na naman sila ng Nyx. Okay. Na-break na naman yung smoke play. Sino ba kalaban ng pari? Okay lang yan, marami naman tayong parlay. Talo pari. Sabi, oh. Sino kalaban ng pari, guys? Now, Clockwork dito found. Saan, boss? Sila pa yung mauunahan, pero quick stun over to the Ember Spirit. Good Arena of Blood! They found 4 inside, but where's the follow-up? Supernova activated, they'll have the BKB forward, it's running away, and then dito, same thing. So walang mangyayari for Aurora, they're all alive, losing the Clockwork only for the side of OG. They are trying to disengage, Nico dito will be taken out. So 2 dead for OG, ang ganda ng arena kasi yung follow-up, wala. Radiant's top tower Wala rin is silang under damage. attack. Nag-crimson naman din. Nilapag din lahat eh. Nag-supernova, nag-crimson, nag-golem. Malinis lang na laro. Kahit sino naman nata out dun eh. Hindi rin biro rin. Damage itong Aurora. And that's gonna be buyback for the Clockwork. BKB Uy, for ganda! Nat. Patay naman dito. 2 supports for the side of Aurora. But can they continue this? Look for the next target. Cogs trying to bring down Nightfall dito. Pero Sunray burning down teams. That's gonna be a dieback for the clock. Shackles won't latch. So Skem dito will be able to back off still. But now quick stun. Armor reduction kicking off. And Lornock with an insane amount of armor. Walang damage eh. Yun na nga. Yung support na nga nila patay. Has been killed. Eh di sigaw tayo, boss. Yun na naman yun. Hindi, per series may delikado kasi. May sabay na laban eh. Pain pati Yakult. Hater kasi yung dalawa eh. Hindi nalulungkot yun si Polok. Hindi kasi siya mga ganun eh. Hindi niya mga ganun yung tres. Hindi tres. Ano yun? Tier 5 ang ano niya dito eh. Pag pan long game ang gusto niya kasi sa nangyayari. Next Roshan na lang to for Aurora. Then, ayun na. Pinori nung pa naman. Pwede na tapusin pagka ganyan. Shard para sa Embers. Ano paras? Aransya nga ni. Oo, marami naman yun eh. Kung talo man tayo sa first series, abangan mo yung sa second series, third series, fourth series, baka doon tayo manalo. Pusuan na lang ng pusuan. Supportan. Supportan. Iba yung supportan sa tayaan. Supportahan guys.
So, OG dito, magdanalifier si Yopaj. At talagang wala nangyari dito sa dalawang core nila. Yung malalalo nung yung tinry nilang dalawa kanina sa baba, no? Paano? Gumawa sila ng chocolate. Mas lalong nabaon eh. Okay pa sila nung time na yun eh. Parang manageable pa eh. Kaso, Hindi nga lang yun eh. Pati yung sa Nick, sinabol niya pa eh. Kaya hindi nag-scale pa siya. nadali na nadali. Tsaka hindi ganito yung laro ng OG, guys. Alam niyo yan. Pag hindi nakapang rundown to, Radiant hindi ito yung OG. Oo, hero nila yan. Yung Mars, TA, Clockwork, Chen. Pero defensive sila naglalaro. Ito yung ayaw mo mangyayari sa OG. The other way around tong playstyle na nangyari sa kanila. Kung lumamang sila, tapos na-rundown nila to yan. Maganda yung lines nila. Refresher orb para sa Phoenix. Boss Idol Kimo, may idol pa. Shoutout naman po. Ang tropa ko si Anjo Badilles ng Cagayan. Lagi nanonood. Uy, marami ako memory dyan sa Cagayan ha. Yun na, memories na. Dire are scanning. Sarap yung mga pansit dyan eh. Lotion is up. Ayan na, yung sinasabi kong tamis, boss. Shiba Refre. Unang kanina pa. Aray niyo! And ito na nga initiation. Bandong Will start Impale. the Impale. They found Yopaj. Focus Fire will make it. They have enough. Yopaj dead. Oy. Hindi, libreng rush. Nakaslaro na rin. Mainin. Tapos antayin na lang natin dito umangat yung Alright. Yes. Kaya agad mo lang si United. So, libreng Roshan for Aurora, guys. And pwede na sa last team fight siguro. Dito na magkakatalo. Kung di pa rin mapapanalo ng OG tong last team fight, yung next team fight natin, sorry. Eh, pwede na itapos. Alright, secure nga yung Aegis dito. Ito na yan, it's time for Aurora. Up lahat ng mga big spells nila dito. May Golem ka with the Phoenix Supernova. Dire's top tower is under Hindi pa pawat tapos. Sigurado na to may banner pa yun. Uy, shoutout pala kay Bubs, no? Ito, naalala ko to si Bubs. Dinadayoan ko dati na computer shop sa may, sa lugar yun. Kala Kuya Toots. Pero to, bottom lane tayo dito. Third tower, sinisimulan na nga ng Aurora. And smoke play for OG. Shackles won't latch, pero ito yung initiation. May kasama naglag. pang hinto. Ayun pa, umatag pa! Wow! Nag-crash yung Dota ng Dream League! What the fuck? De guys, para di na tayo Get the masaktan. action onto Natsumi. Yun na yun. And Natsumi, he's just forced back into the base. Why are you forced back into the base on OG? You have to smoke back out. You gotta defend something. Ano? Ano yun? Kinuwento na lang. They gotta try. They have to make a move soon. I mean, Mars, he still has his arena. He doesn't have BKB. But Nilabas something needs to be nila done. They yung need Si him to Yowie. land a Tingnan mo pretty good Yowie. arena. He has It's to not happening. Tims has already been caught. It's not a good look. And Natsumi, now he's being focused back into the base. Lornov, again, he's just on the front. And nobody can deal with this alam Ember, na natin kung ano man. nangyari. Every Thank single you. time he tried to throw his spear out, the Ember's right in front of you. He's losing no HP. Mira's there blinking in with a spike carapace as well. Nag-crash yung And Dota. OG, they've just lost this. I think they've just lost this game. I don't really know what else they can do in this situation. Okay na, basag na yung base. Ayun na, guys. Yeah, I think I'm afraid this is. Up, initiation, Supernova. Nakapag-activate pa naman dito yung Phoenix ng OG just running on the opposite side. It's not their base. For now, Umalis yung dalawa, alam na to. Aurora na yung nasa base ng OG. Nico dito, they found him with the focus fire. They tried to sustain him with the Hand of God, but it won't be enough. Too much damage. And now Scam, they want him next. And then naman Yule Scepter together with the Cogs, creating space for Scam dito. So he's alive for now. Pero backing up, they found the heroes on the backline. That's gonna be whom? TA together with the Slaughter. Starter getting burned down by the Sunday. Sinakto mo pa kasi yung ads eh. Di makakita eh. 36 minutes. Abot nga ba yung under ni Onyx dito? Wala. Pinocus fire. Walang buyback May ba? buyback naman yung dalawang core Okay. ng OG, pero this is Megas and I'm not even sure kung kaya pa bang pumuso, no? Ganda nitong in-itemization ni Lorenot. Sobra. And now, Natsumi dito.
will manage to blink out. So makakasurvive naman siya doon sa initiation. Now for the Shackles, di naman mag-latch. Top tower is Tama under lapag na ng Cogs. Aurora still has that Aegis. Meron pa nga silang mga big spell. So, Play safe lang muna. play safe lang din. Paano papatay yan? Tingnan mo yung trip mo, magkikiras pa. Nakaskadi ka na si Ender. Dire's top tower is under attack. Lapok mo! Pag stand-in, dapat di ganyan laro. Hindi, dapat may stand-in din siguro sa OG. Lugi may stand-in yung kalaban. Sino study mo dyan? Hindi na sila talaga nag-scale, boss. Alam mo na to. Ge. Hindi pa nag-under. OG yan, di na masusuko yan eh. Dito na to. Mo, may 1 minute ka. Kailangan magkapatay na dito. Itawag na ng OG. At eto na si Nightfall. Wala nga lang aabutan. Yopach dito. Nakakapag-blink meron away. daw. Pero ito naman yung chains. For the neutral lang ng Jen. So far. And Yopach dito. Makapag-disengage naman. Same thing. So tier 4 towers dito. They'll try to take this down. Aurora. Sino force na kayo na lumaban. Looking to end this game right now. 40 seconds pa mo. Pwede ka pa umasa sa under. Eto na si Lorno for the tier 4 tower. Masisecure na. Last tier 4 remaining. And OG, what's the game plan? Watching mode lang muna dito. Hesitating for the OG, ano? initiation. Going for the backline heroes. I don't even sure kung sino magiging target. Nakasmoke They eh. found with the Cogs. Added si Nightfall. Now stun over to the Warlock. They went for the support hero force. But now they go separate. Chaotic offering will be committed before he goes down. And there goes the dive. Supernova activated inside the Arena of Blood. Spent by the Mars. They all running away. Ancient is exposed. Learned of Tito jumping in the middle. And now, Yun, under. they got the stun. They got the Jen. Jen goes down here and looking forward to the Slardar. Slardar next here. Yopach will be burned down by the Phoenix. Sabi tawag yun ah. 39 na yun. And sakto na sa 39 over. It's over na rin for OG. Good spear over to Lorno. Pero wala nga lang follow-up for OG. Hindi mo mabangga eh. And tinawag na nga nila dito. Warlock lang yung pwedeng mapatay. Oh my goodness. Kasi lugi sila sobra sa spell. Oo, mukhang maganda yung Slardar. Hindi rin naman masama yun. Parang drop-wise, feeling ko okay naman. Hero ng OG to eh. Mga winning hero nila to. Mars, Chen, TA, Clockwork. Ang problema, the way nila ng laro, no? Parang alam mo yun, ang dami nilang mga hiccups moments nung mid-game. Ang dahil lang attempt na Dikit naman na eh. hindi nag-success eh. Oo. Nag-start yun sa top pa lang eh, di ba? Yung humookshot sila sa Wind Ranger, tapos Hindi sila pa yung tumama. namatayan, no? Doon nag-start eh. Kumbaga lahat ng tinry ng OG dito nung early, lahat sinagutan lang ng ano ng Oro. Ay, tignan mo yung core nung WS 8011, si Lorenot 906, gusto. Sarap. Magaling talaga. Talaga, Nakainis talaga itong Ang linis maglaro na itong Blue Aurora. also doing a really good job securing their runes. Sobrang We've been talking smooth about how sailing nung Lorna pinakita was sa atin able ng to Aurora. utilize Thank the you, runes. Inter. Yan. Sabi sa inyo, Aurora kayo eh. Diba? Sabi sila, suporta lang, puso lang sa OG. Sayang mo si 39 kasi. Natignan ko pa kasi yung dito ng Aurora. Lumaban naman, pumalag naman. Di ba? Eh, diba? Pumalag Hindi lang naman. sumusuko yung OG, yun lang yun mo. Ang problema lang nila, like, hindi ata nila pwedeng ulitin to dahil para sa akin, ito na yun eh, tinalo ka na sa comfort hero mo. Wala ka nang reason nito eh, comfort hero nyo yung ginamit nyo, talo pa rin kayo. Like, sa laruan na to eh. Yun na yun eh. Kailangan lumamang talaga sila sa lane pa lang, yung like lane stage, diba? Yes, parang sa playstyle ba or siguro baka dahil marami lang talagang error na ginawa rin yung OG doon. Pero sino nga ba ang ating player of the game dyan, Direk? Worth it, kahit sino doon sa Phoenix Ember, ang tindi. Hindi mo na sa Ember. I mean, sobra yung effort nito, like yung pag-adjust niya sa item, diba? Lorenot ang ating player of the games, guys. 906. Stand-in. Pag stand-in, bawal yan. Magiging MVP pa. Parang feeling ko, ayan na yan eh. Pwede na yan, siya na lang talaga yung mid nyo. Huwag nyo nang i-stand-in. Ang lakas talaga eh, no? Kumbaga, Unless may toyo yan, yung ayaw mag-commit sa team. Stand-in lang. pwede naman, no? Wala guys, ganun talaga. Yun na nga mga bossing, no. Game number 1, mapupunta sa may Aurora dito and magsho-short break nga lang po kami pagbabalik natin. Game number 2, netong OG versus Aurora. Wag po muna kayong alis. Magbabalik po kami dito sa may Kuya Nick.
Gusto mo ba ng throwback? Upset of all time. Upset of them all! He's going to get taken Sonic Way to the face and GG's called. You know what's cooking? Boom! Oh! And we got Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the Archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there! Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Upset of all time. Upset of them all! He's going to get taken Sonic Way to the face and GG's called. You know what's cooking? Boom! Oh! And we got Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the Archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there!
X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Update of all time. Upset of them all! He's going to get taken Sonic Way to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the Archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there! Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels.
One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Upset of them all! He's going to get taken Sonic Way to the face and GG's called. You know what's cooking? Boom! Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there! Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose.
So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. And we are back mga sir. Game number 2 na nga po tayo. OG versus Aurora. Sana makabawi OG. Grabe naman. Isa lang, pandro lang, di ba? Pandro lang, i-draw na lang nila. Talo na rin yung parlay ko na may ano eh. Talo na rin yung parlay ko na 2-0 OG eh. I-draw mo na lang. 2-0 Aurora. Oo, 2-0 Aurora pala. Ay, ito. Ito, may follow-up na. Arena, may chaotic offering na tayo dito. Pero Aurora dito, same lang naman. And OG, sila naman yung nag-warlock, no? Inagaw na nila yung warlock ni Kuya Mukaori. Problema mo dito, yung Phoenix, pwede na namang i-offlane. Pwede pa nga rin i-5, pina-5 din ni... Feel ko, no? Mag-end up as 5 na to, yung Phoenix. Ni Kaori. Bigay sila ng bigay din ng Wind Ranger. Ito, sinampulan sila ng player na Wind Ranger din ng Wind Ranger. Naban naman nila yung Ember na Lord of. Mag-i-storm yan. So, yun naman yun. Expect mo na, mag-i-storm yan. Pag ikaw yung nag-hypix storm, magpapak. Kasilog. Kasilog. Yung Phoenix opening to. Pwede. Unless meron pang better offlane, no? Ito. Casual Timber, so open. Kinauntan na lang talaga yung Phoenix. Casual Timber, so favorite din nila yan, tayo ni Timber. Amigas naman natin yung Snap, Phoenix, tapos mayroon ka pang Arena of Blood, no? Sa Kisses combo. Yes. So, ever since naman, yung 2 heroes na yan, no? Talagang decent pagsamahin. To go here, gawa ng combo nga nila, no? Like, yung kailangan mong follow-up damage sa may Mars Arena nandyan. Kontra mo pa yung itlog. Pero at mga Timbers, so. Raptor din ako niyang Aurora, eh. Kabisado ko na rin takbo ng utak niyan, eh. Okay naman yung Timber against Kiss, eh. Gawa yung sa DPS mo, nare-reactive armor mo lang. And kung puro melee kayo, puro ano kayo dito, mga STR, Snapfire, Mars. May pampunit kayo. Yung combo ba? Yung ginagawa ng Falcons dati, Avalanche Toast, Park Timber, -1, ganun. 5 seconds. Mga low cooldown spell, no? Yes. Na madali lang pang burst, pang pick off. So, flex pa rin talaga yung mga ibang heroes dito for Aurora. Though, last pick advantage is sa side ng OG. Yes. Dahil nga lang reserve time pa ng Aurora dito, like 1 minute and 40 pa yung natitira, no? So, marami silang time para pag-isipan kung ano yung mga next move nila dito. Ganito gagawin yan. Ano? Ban nila yung mga ano. Ban nila yung mga Japo hero. Spirits din, pwedeng sila mag-alis nun. Or kung binaban nila yung mga Pack Win of Pain, ibig sabihin mag-storm sila. May 2 ban pa rin naman yung OG dito. So, matatansya mo pa. Dire team back. So, tatanggalin nila dito. Beast Malas ka, Master. Tichi, kaya talo yung ano, TCH. Kaya talo yung OG pa more. Diyos ko. Beastmaster, same style, okay. Ito pa rin ang list nila. For the side of OG, pak yung list nila. Tayo dyan, mag-i-storm yung kalaban. O, magki-Queen of Pain. Ban mo si Quim? Hindi, yung OG, magki-Queen of Pain. Pwede ko hindi, nakatatat mo. Ito na yung magki-Queen of Pain eh. Huwag naman. Like, walang reason para mag-cube ko dyan. Burst nga ni. Follow up ka sa arena. Okay, Kulit mo fatal mo. bands daw, fatal wave. Oo, nakakulit mo eh. Follow up pa sa arena yan. Pero sige, isa pang hero naman dito no, sa magkabilang side yung kailangan nilang itanggalin. And Aurora looking for what? Teka lang, nagtitimber sa opening nga rin. Mid din pala to si Lorenot. Yun iniisip ko eh. Dire
team ban. Earthshaker? Earthshaker binan. Di na napipik yung hero na yun, binan pa nila. Ano ba nila? Ano nila ko yan? Storm. Kung Team Mermaid ka, di mo baban yung dalawang yan. Remaining. 5 seconds remaining. Sige, bigyan ng chance. Or like may melee bang ka-counter yung Earth? Wala naman eh. Inisip mo. Wala lang, parang ano lang siguro, pang gagong ban lang. Wala na silang maisip, no? Kumbaga, nag-open lang sila ng hero, feel ko. Pang first day lang daw yung mga Pinoy, si Kimbo kasi. Aurora ako dito, TCH, ikaw yung audio dito. Basta ako, puso lang. Pero di kasama yung ano, Puso pera. ka sa kalaban, puso sa Pinoy. Puso lang. Puso sa kalaban. Pwede naman supportahan eh. So, Nyx Assassin yung tinanggal nila. I-storm mo na, Aurora, para mag-Queen of Pain na. Matuloy na. Taka mo nag-storm ko, Queen of Pain naman talaga magandang answer ah. Dire team pick. Eto na, si Queen Eto of Pain. na. How about DK lang kaya? Maganon-ganon ka lang. How about Queen of Pain? Void. Or Void na lang. Hindi, Void Spirit. Ako, agree pa ako dun sa Void. May vessel holder ka. Panghuli rin naman siya sa Wind Ranger. Gusto ko ng 10 Queen of Pain. seconds remaining. Huwag niya yung Queen. Sila Shrock ba? Yung diabolic na ano. Ayun, mas gusto ko pa yun. Reasonable pa yun. Pampatay din kay Timber. Basta wag Queen. Oh, tama to. Si Mutsi, si Mitsu Hide. Hide, diba? Pwede naman mag-cheer lang sa kapwa Pinoy.